Yung pong ibinigay kong folder sa kanila, hindi po cheque yon. Yun po yung kanilang appointment letter na pinirmahan nila at akin din pong pinirmahan. At inausap ko po muna sila, inausap namin sila ni Pastor Ed na isa-isa, no? Bago po tayo dumating dito sa yugtong ito. Nag one-on-one po muna kaming lahat. So bago po ako pumunta sa mensahe natin sa umagang ito, nais ko pong i-welcome muna natin ang ating po mga visitors. Unang-una po si LB Padriquela, pwede pong pakitayo to be recognized. Ayun po. Si Erlinda Raitana. Saan po si Erlinda? Welcome po. And si Sofia Jade Arcelias. Saan po siya? Nasa baba? Nasa baba. And Jillian Grace Apostol. Nasa baba rin. Okay. And of course, nais po nating i-welcome sa ating pong congregation ang dating manggagawa po dito sa ating simbahan. Naging malaking bahagi po sila ng ating gawain dito nung tayo mga nagsisimula. Let us all welcome from Singapore si Dan Salinas at ang kanyang may bahay na si Mia Salinas. And of course, ang kanilang bagong baby, 6 months old, si Daniel Isla Kawid Salinas. Pakita niyo po to be recognized. Yan. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. And hindi po natin kalilimutang pasalamatan ng Diyos dahil alam ko po na marami sa atin, kundi man tayong lahat ay naging bahagi ng tagumpay ng ating bagong inhinyero. Let us all praise the Lord for Engineer Hans Clifford Javier. May magtatayo na ng building doon sa harapan. Matutupad na pangarap natin. Ayan. So, praise the Lord, no? And, nakalimutan ko, si Dave, andiyan si Dr. Dave Mendoza, 2 years in the making. Dave, pakitayo nga. Ayan po si Dave. Pag-pray niyo po, 2 taon buhat ngayon, may bago na tayong doktor dito. Ano? Si Dave naman. Praise God. Alright. So, I hope I can finish Leviticus chapter 10. Pero bago po yan, ay i-review natin ng konti yung Leviticus chapter 9. Let us all pray. Aming Ama, muli po kami ay lumalapit sa iyo sa tagpong ito upang humingi ng gabay sa pag-aaral namin ng iyong salita. Bigyan mo po kaming lahat ng karunungan at kakayahang umintindi upang maliwanagan namin ang mga salita mo at mailapat namin ito sa pangkasalukuyan naming kapanahunan. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. So, let us review a little bit of what we have already taken up in the book of Leviticus chapter 9. Nakita po natin na yung chapter 9 ay simula na ng priestly duties ni Aaron bilang high priest at yung kanyang mga anak upang maglingkod sa kanilang tabernakulo doon po sa kalagitnaan ng wilderness. So siya po ay officially na-present na at mag-i-start na siya ng kanyang priestly duties. Ang Leviticus chapter 10 ay medyo merong konting kalungkutan ang kwento dahil dito ay naganap ang unang masasabi nating irreverent worship toward God. At ang mensaheng ito ay hindi lang po nag-a-apply sa panahon nila, kundi maging sa kapanahunan po natin. Kung paano tayo sasamba sa Diyos. Lagi ko pong inuulit-ulit yan, na ang pagsamba natin sa Diyos ay dapat under the prescription ng Diyos. Kumbaga po sa doktor, pag binigyan tayo ng prescription, ito ang inumin mo 3 times a day, hindi ka pwedeng uminom ng iba. Kasi hindi ka gagaling.
So, kumbaga sa doktor, ganun po. Kailangan sundin natin yung prescription ng doktor upang gumaling tayo. Dahil yun ang tama. Ganun din po sa pagsamba, dapat kung ano yung pinrescribe na pagsamba ng Diyos na gagawin natin, ay yun ang ating dapat gawin. Kasi pag hindi ho natin sinunod yun, then hindi ho magiging acceptable sa Kanya ang ating pagsamba. Kahit ano pa ang gawin natin. It must be within the bounds of His prescribed way of worshiping Him. After all, our worship is not all about us. Our worship is all about Him. Kaya siya dapat ang masunod. Okay? Matututunan po natin yan sa Leviticus chapter 10. At kapag hindi natin sinunod, makikita rin ho natin kung ano ang consequence no. Pag hindi natin sinunod yung prescription ng Diyos. Parang isang pasyente, pag hindi mo sinunod yung prescription ng doktor, hindi ka nagagaling, lalala ka pa. Di ba? Pero pag sinunod natin, gagaling ka at bubuti ka. So, ganun din po. Parang magkaroon lang tayo ng konting analogy sa ating i-discuss. Si Moses po ang naging unang-unang mediator between God and man and between God and the priesthood. Kaya po siya ang nagtalaga kay Aaron bilang high priest ng buong Israel at doon sa kanyang mga anak bilang mga local priest ng kanilang congregation upang gumanap sa kanilang mga tungkulin. Moses was the first mediator again between God and men and between God and the priesthood. But the ultimate mediator is none other than the Lord Jesus Christ. Kaya si Moses po ay isang pagsasalarawan lamang ng darating na totoong tagapamagitan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya siya yung ultimate mediator between God and man and between God and the priesthood. Ang unang-una pong ginawa no, on the 8th day ay yung complete ordination na, the final day of the ordination of Aaron. At sa ordination na yon, si Aaron is now authorized to offer sacrifices. We have discussed that already. Ano yung mga sacrifices na yon? We have the burnt offering, we have the grain offering, natatandaan niyo pa po yun, yung ola, yung misna, no? And other offerings po. He is now authorized to offer sacrifices, and he was the first person na inallowed to enter the Holy of Holies. Only the high priest. And ang kanyang unang inoffer ay walang iba kundi ang male calf and a ram. At alam natin yung male calf is a reminder nung ginawa nilang golden calf na inoffer nila na hindi naman sa Diyos, no? Pero they thought that they were doing they were doing it correctly. They were doing it sincerely, but they were sincerely wrong. Kaya ang tao pwede pong maging sincere sa kanilang pag-worship, pero pwede rin maging sincere sila na mali. Katulad ng ginawa ng mga Israelita. Nung naghandog sila ng golden calf, sincere sila at iniisip nila na iyon ay tama sa pagsamba nila sa Diyos. Pero sa harapan ng Diyos, mali. Okay? And, of course, para sa mga, para po sa mga tao, ang inoffer naman ay goat. Now, may distinction. Doon sa mga priest, ang inoffer ay yung calf. Sa mga tao, ang inoffer ay goat. Ito po ay nagpapakita lamang na kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, at ikaw ay mas malapit in proximity sa Diyos dahil ikaw ay may access doon sa kanyang templo, sa loob ng templo, mas mabigat ang katungkulan mo. At kung ikaw ay magkasala, mas mabigat ang parusa sa iyo. Ganon din po sa mga tao naman, sa kumbaga po yung general public,
Pag sila ay may kasalanan, may kaparusahan din. Pero mas mabigat po yung kaparusahan ng mga nasa katungkulan. Okay? Kaya po magkaiba yung offering, isang calf at isang goat. Okay. And of course, mga kapatid, dahil doon sa ano na po na yon, sa pangyayari na yon, ang kaluwalhatian na kasi nalugod ang Diyos dahil sinunod ng mga tao kung ano ang requirement, sinunod ni Moses ang lahat ng sinabi ng Diyos, ang lahat ng instruction ng Diyos, sinunod ni Moses at sinunod ng mga tao, at dahil ginawa nila lahat under the specific prescription of God, kaya naman po bumaba ang presensya ng Diyos sa kanila. Yun po yung yun yung significance na sinusunod natin kung ano yung prescribed worship ng Diyos, dahil the moment na ginawa po natin yon, the glory of the Lord will appear before us. Kasi kung hindi po acceptable sa Kanya yon, hindi po natin mararanasan ang glory ng Diyos, yung presence ng Diyos. Sa paanong paraan po pinakita ng Diyos yung Kanyang kaluwalhatian? Nagpadala po siya ng apoy galing sa langit. Meron pong in front of 3 million people in the wilderness during the inauguration of the priesthood, when Aaron was anointed as the first high priest. Nung naghandog na sila, nilagay nila yung ram, nilagay nila yung calf, nilagay nila yung goat, at nandoon na, naglagay sila ng grain offering doon. When everything is ready on the brazen altar, then fire came down from heaven to consume the offering, which means tinanggap ng Diyos yung kanilang handog. Tinanggap ng Diyos yung kanilang pagsamba. At doon nila nakita yung kaluwalhatian ng Diyos. And that makes all the difference. Kasi kahit na gaano kaganda yung calf, yung ram, yung goat, yung grain, at kahit gaano kaganda pa yung bihis ni Aaron, napaka-elaborate ng temple and all that, pero kung hindi within the prescribed parameters of God, then the glory of God will not appear. Then that's the most important thing. Hindi po yung emotion natin, hindi yung luha natin, hindi yung nararamdaman natin. Ang pinaka-importante is ginagawa natin ito in accordance with His instruction, in His prescription, then dun lang po mag-a-appear ang glory ng Diyos. So nasaksihan nilang lahat yun. Imagine, putting yourself in their shoes, nandun ka, in the midst of the wilderness, and then suddenly fire came down from heaven to consume all the offering. Na ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung kanilang offering, tinanggap ng Diyos yung kanilang pagsamba. What a glorious day for the nation of Israel to witness before their very eyes the presence of God. And that is true even today, mga kapatid. Kahit na gaano kaganda ang tugtugan natin dito, kahit na gaano kaganda ang ating pag-awit dito, if it is not within the prescribed form of worship na itinalaga ng Diyos, then we are just singing songs. And it means nothing. Kaya hindi po tayo ang sentro. Ang sentro ay ang Diyos. Kailangan maging acceptable sa Diyos. At para maging acceptable yon, dapat nakabase sa Kanyang salita. Kaya yung po yung kahalagahan na naiintindihan natin kung ano yung nakasulat sa Kanyang salita para magawa natin. At pag nagawa natin ng sang-ayon sa gusto niya, doon niya lang tatanggapin yun. Kaya siya rin po nagbibigay sa atin ng karunungan para maintindihan natin yon, para masunod natin siya. Dahil gusto ng Diyos bumaba ang presensya niya sa kalagitnaan ng pagtitipon ng Kanyang mga tao. Hindi niya po ipagdadamot yun. Gusto niya yon. Pero kailangan sang-ayon sa Kanyang prescription. Okay? Maliwanag po yun? So dahil po doon, nasaksihan nila, ano ang naging reaction po ng 3 million na mga tao doon sa wilderness? People fall on their faces in awe. Talagang namangha sila
nang makita nila yung pagbaba ng apoy buhat sa langit at i-consume yung kanilang mga offering. At nakita nila, here now comes the presence of God. Yun ang pinakamahalaga. Even doon sa templo nila, once a year, bababa yung presensya ng Diyos at hindi po doon sa lahat na. Kundi bababa ito doon sa Holy of Holies at yung high priest lang ang makaka-witness niyan. Ano ang palatandaan? Kapag ka tinanggap ng Diyos yung offering nila, yung high priest lalabas ng buhay doon sa Holy of Holies. Pero pag hindi tinanggap ng Diyos, hihilahin nila yung nakatali doon sa paa ng high priest dahil ibig sabihin pinatay ng Diyos yung high priest. Imagine nyo po, kapag hindi acceptable sa Diyos ang offering nila, ang pagsamba nila, papatayin ka ng Diyos. Gusto ba nating mabuhay sa panahon na yon? No? Na pag hindi acceptable sa Kanya, papaslangin ka niya. Hindi naman yung buong congregation, sino po ang pinaslang? Yung high priest. So, dadigest ba natin kung gaano kahalaga sa Diyos yung tamang pagsamba sa Kanya? Hindi kung ano yung acceptable sa tao. No? Kundi ano yung acceptable sa Kanya. Yun ang pinakamahalaga. Kung ano yung acceptable sa Kanya. Let's continue. Without God, the tabernacle is just a tent. No matter how elaborate the tabernacle is, it's nothing but a tent without the presence of God. Dalhin natin sa ating panahon ngayon. Without the presence of God in our midst, our meeting is absolutely nothing. No? Hindi po ito samahan ng mga asosasyon at nagsama-sama upang ito po ay kapulungan ng mga tao ng Diyos na sasamba sa Kanya. Kaya dapat siya po ang masatisfy. Anong significance ng presence ng Diyos? Well, sa panahon natin ngayon, it has been declared in 1 Corinthians chapter 6 that you and I, we are now the temple of the Holy Spirit. Wala na po yung wilderness tabernacle. Hindi na rin nakatayo ang templo sa Jerusalem. But we are now, as believers in Christ, the temple of the Holy Spirit. Kaya ang bilin sa atin, wag nating gamitin ang ating katawan sa makasalanang paraan. Dahil templo yan ng Diyos. Okay? Pakisabi nga po sa sarili mo, kung ikaw ay born again, kung ikaw ay born again, sabihin mo sa sarili mo, I am the temple of the Holy Spirit. Yan. So, let's now move to Leviticus chapter 10. And I hope I can finish everything in 15 minutes. Basahin po muna natin para makuha natin yung context. Basahin natin ng dahan-dahan para ma-digest natin. And isipin ho natin mabuti ito. Imagine natin kung anong nagaganap. But Nadab and Abihu, sons of Aaron, each took his censer, put fire in it, laid incense on it, and offered what? Unauthorized fire before Adonai. Immediately, sa verse 1 pa lang, there is something wrong already. Sa ginawa ng dalawang anak ni Aaron, na mga ordained priest. Remember, tatay nila yung high priest. At inordain yung magkapatid. May iba pa silang kapatid na inordain as priest. Katuwang ng tatay nila. So, unang pagganap ng kanilang tungkulin, ito na ang nangyari. Sabi diyan,
something He had not ordered them to do. Gumawa sila ng bagay na hindi ipinag-uutos ng Diyos. Anong nangyari? At this, fire came forth from the presence of Adonai, meaning fire came down from heaven and consumed them. Sino? Si Nadab and Abihu. Anak ng high priest, pamangkin ng buong leader ng Israel, ang sumuway sa ipinag-uutos ng Diyos. Fire came down from heaven and consumed them. Immediately, anong ginawa ng Diyos? Kinremate yung magkapatid. Bakit to? Sabi doon kasi, si Nadab at si Abihu, each took his censer, put fire in it, laid incense on it, and offered unauthorized fire before Adonai. Tingin nyo ba hindi alam ng magkapatid na unauthorized yun? They knew it. And yet they violated the instruction of God. Anong ginawa ng Diyos? Right away, kinremate yung dalawa. In front of Aaron, in front of their father, in front of their brothers, in front of Moses, in front of the whole congregation. Anong nangyari sa Diyos? Naniniligtas niya yung 3 milyon buhat sa Egypt, dinala sa wilderness, pinakain, inalagaan. And then all of a sudden, in one violation, He cremated the 2 brothers. So magtatanong tayo, ano ang nag-udyok sa Diyos para gawin yung ganon? By the way, may kaparehas yan. Baka sabihin nyo, Old Testament lang yan. Kung aabutan natin, makikita natin na meron din nangyari niyan sa New Testament. Verse 3, Moses said to Aaron, kasi eyewitness siya eh. Imagine niyo kung kayo po nandoon, anong mararamdaman niyo? Kung ikaw si Aaron, kung ikaw si Moses, ikaw yung kapatid, sinunog yung kapatid, yung 2 mong kapatid sa harapan mo, sinunog yung anak mo, sinunog yung pamangkin mo, at wala namang ibang sumunog kundi ang Diyos galing sa langit yung apoy eh. Sino pagbibintangan mo doon? Walang arsonist doon. Kaya sabi ni Moses kay Aaron, this is what Adonai said. Immediately, binigyan ng Diyos ng message si Moses para sabihin kay Aaron. Ito ang sabihin mo sa kapatid mo. Through those who are near me, I will be consecrated. And before all the people, I will be glorified. Aaron kept silent. From verse 3, dito natin, pag inaral po natin yan na mabuti, diyan natin malalaman ang dahilan. Bakit immediately kinremate yung magkapatid? If we will analyze verse 3. But let's move on. Moshe called Mishael and Elzaphan, sons of Uzziel, Aaron's uncle, and told them, come here and carry your cousins away from in front of the sanctuary to a place outside the camp. Ilabas nyo ng kampo yung magkapatid na yan. Patay na eh. Sino pinagbuhat? Mga pinsan. They approached and carried them in their tunics out of the camp, as Moshe had said. Kung ako yun, kakabahan ako nun. Baka ako naman ng strike ng apoy. Bubuhatin ko yung pinsang ko, sunog. Palabas ng kampo. Kauumpisa pa lang ng priesthood. Then Moshe told Aaron and his sons Eleazar and Itamar, no, yun yung mga kapatid naman ni Nadab and Abihu, don't unbind your hair or tear your clothes in mourning.
Ano sinasabi sa kanila, doon sa magkapatid? Huwag kayong magluluksa. Sa nangyari sa mga kapatid nyo, huwag kayong magluluksa. Kasi yung pong pagpunit ng mga damit, ano yan kaugalian nila yan pag nagluluksa, pagka yung masidhi masyado yung kanilang kalungkutan, at pagdadalamhati, sinisira nila yung damit nila. Pero sabi ng Diyos, sabihin mo, doon sa kapatid, huwag nilang gagawin yun. Ibig sabihin, isipin nyo, anong pakiramdam ng magkapatid nung makita nila yung mga kapatid nilang ganon? Masidhing pagdadalamhati po yun. Very sudden. Yung nang, di ba? Yun nang kamag-anak natin na namatay sa heart attack, na ano tayo Ha? Kausap ko lang kanina yan ito pa, in front of you, sinunog, hindi naman na heart attack yan. Imagine niyo po, yung Tapos sasabihin siya, huwag ka magluluksa. Huwag ka magdadalamhati. Yun po yung sabi dyan So that you won't die. Pambihira. Pag nagdalamhati kayo, papaslagin ko rin kayo. Gano'n yung naglalaban sa kalooban, sa emosyon, sa isip ng mga magkakapatid. Para pigilan nila yung sarili nila. Kasi pag hindi nila pinigil, papaslagin sila ng Diyos. At hindi nagbibiro ang Diyos. Gagawin niya yun. So that you won't die, and so that Adonai won't be angry with the entire community. Wow! Hindi lang kayo. Buong community. Pag sumuway kayo, buong community damay. Rather, let your kinsmen, yung mga kamag-anak po, the whole house of Israel, mourn, but not you. So the whole house of Israel can mourn, but not you. Because of the destruction Adonai brought about with his fire. Moreover, don't leave the entrance to the tent of meeting or you will die. Because Adonai's anointing oil is on you. Imagine nyo po, Sa isang pagkakamali o isang pagsuway, ang katumbas, buhay. Adonai said to Aaron in verse 9, "Don't drink any wine or other intoxicating liquor, neither you nor your sons with you, when you enter the tent of meeting, so that you will not die. This is to be a permanent regulation through all your generations." Huwag kayong iinom ng wine. Kasi may tendency po di ba? Para, alam niyo yun, para mawala yung paghihinagpis, yung pagdadalamhati, iinom sila. Para wag nilang ma-feel. Malasing sila at wag nilang ma-feel. Ano sabi ng Diyos? Huwag kayong iinom. Pag iminom kayo, ikikremate ka rin kayo. Wow. So that you will distinguish between the holy and the common, and between the unclean and the clean. Verse 11, and so that you will teach the people of Israel all the laws Adonai has told them through Moshe or Moses. Moses said to Aaron and to Eleazar and Itamar, his remaining sons. By the way, alam niyo ba kung hindi pinatay si Nadab? Siya sana ang susunod na high priest. Kasi siya ang successor, yung anak na panganay, ang successor ng tatay. Pero dahil pinaslang na si Nadab, wala na. Kaya alam niyo ba kung sino ang sumunod na high priest after Aaron? Yan po, si Eleazar. Si Eleazar. Bakit? Sumunod sa iniuutos ng Diyos. Sumunod ka sa utos ng Diyos, ipopromote ka. Huwag kang sumunod sa utos ng Diyos,
baka ibaba ka pa. Hindi ka na ipopromote, ibababa ka pa. Masaklap, baka patayin ka. Si Nadab at Abihu, hindi lang ibinaba, pinatay. Wala nang pagkakataon kahit kailan. No? Moses said to Aaron and to Eleazar and Itamar, his remaining sons, take the grain offering left from the offering for Adonai made by fire, and eat it without leaven next to the altar, because it is especially holy. Ewan ko lang kung nasa panic mode na sila dito. No? Lahat yun, na yan, watchful na sila, careful na sila yan. Kasi isang mali, patay. No? Pero pag tinignan natin ang panahon natin ngayon, we don't even care kung ang sinasamba natin ay isang holy God. Sabi diyan sa verse 13, eat it in a holy place because it is your and your son's share of the offerings for Adonai made by fire. For this is what I have been ordered. Listen, you have to obey to the smallest detail. Pag hindi, patay. The breast that was waved and the thigh that was raised, you are to eat in a clean place. You, your sons, and your daughter with you. For these are given as your and your children's share of the sacrifices of the peace offering presented by the people of Israel. They are to bring the raised thigh and the waved breast along with offerings of fat made by fire and wave it as a wave offering before Adonai. Then it will belong to you and your descendants with you as your perpetual share, as Adonai has ordered. Then Moshe carefully investigated what had happened to the goat of the sin offering and discovered that it had been burned up. He became angry with Eleazar and Itamar, the remaining sons of Aaron and us. Ewan ko, parang nasa panic mode na si Moses. Tingnan nga kung tama yung ginagawa doon sa goat. Mali yung ginawa doon sa incense. Mali yung ginawa doon sa altar. Yung goat, tingnan nga kung tama. Bakit? Alam ni Moses, hindi nagbibiro ang Diyos. Kahit na priest ka pa, kahit anak ka pa ng high priest, pamangking ka pa ni Moses, if you violated God's instruction, you will be killed. Why didn't you eat the sin offering in the area of the sanctuary? Galit si Moses dito, ha? Sa mga pamangkin niya. Since it is especially holy, He gave it to you to take away the guilt of the community, to make atonement for them before Adonai. Itatamay niyo buong bayan. Galit si Moses doon sa magkakapatid. Pinaslang na yung dalawang kapatid nyo, yung dalawang kuya nyo eh. Look, its blood wasn't brought into the sanctuary. You should have eaten it there in the sanctuary as I ordered. Aaron answered Moshe, even though they offered their sin offering and burnt offering today, things like this have happened to me. If I had eaten the sin offering today, would it have pleased Adonai? Verse 20, on hearing this reply, Moshe was satisfied. Mga kapatid, gusto kong ituloy pero 11:30 na ho. Dahil ang sumunod po, i-explain natin anong ibig sabihin itong unauthorized fire. Dahil yun ang nag-trigger sa Diyos para i-cremate yung magkapatid. Dahil naghandog sila ng unauthorized fire. I will close with this. Itutuloy natin ito sa susunod na Sunday po. And ito ang takeaway nyo, mga kapatid. The principle is this. Ang pagsamba sa Diyos ay dapat sang-ayon sa kanyang prescription.
Hindi sa kung ano ang palagay nating tama at gusto. Ang pagsamba sa Diyos ay dapat sang-ayon sa kung ano ang kanyang instruction. Otherwise, pag hindi sang-ayon sa kanyang instruction ang ginagawa natin, it will be unacceptable sa kanya. And we are just wasting our time. But if it is in accordance with His prescription, and we do it correctly, the Lord promised, He will bless us. Kaya meron po tayong responsibility na alamin kung ano ang tama at pag nalaman, gawin ito para maging makabuluhan ang ating pagsamba sa Kanya. Tutuloy ho natin ito at saka yung parallel niya sa New Testament. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Tayo po ay umawit muna sa pagsasara at pagkatapos tayo po ay mananalangin.